Posibleng bumalik sa ilalim po ng 60 pesos ang palitan ng piso kontra US dollar bago daw po matapos ang 2026. Kung huhupa ang tensyon sa gitnang silangan, ayon po yan sa Bank of America. Sinabi ni BOFA Philippines Country Executive Vince Valdepeñas na inaasahan nilang mananatili muna sa 60 peso level ang piso sa unang bahagi ng taon bago muling lumakas pagdating po yan ng pagtatapos ng taon. Ayon sa bangko, naapektuhan ang piso ng malakas na dolyar dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at pangamba sa mas mataas na inflation sa Pilipinas. Noong May 18, bumagsak po sa pinakamababang antas sa 61.75 kontra US dollar ang halaga ng piso. Sinabi din ng BOFA na naging mas aktibo ang trading sa bond at foreign exchange market habang nag-aayos ng posisyon ng mga investor dahil pa rin sa pagbabago ng sitwasyon sa ating ekonomiya. Ayon pa po kay Valdepeñas, mas maingat na ngayon ang mga negosyo at investor o habang naghihintay ng mas malinaw na direksyon sa mga pamilihan. Sinusuri naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga hiling ng ilang manufacturer ng sardinas at noodles para po sa aray ko ito na, pagtataas presyo ng kanilang produkto. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mas mababa sa 10% ng kasalukuyang presyo ang hinihinging price increase ng mga nasabing kumpanya. Sinabi po ng mga gumagawa ng sardinas na tumaas ang kanilang gasto sa krudo at logistics dahil pa sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon naman kay Roque, umaasa pong DTI na mapananatili ang mga manufacturer o ng mga manufacturer ang presyo ng mga pangunahing bilihin para matulungan ang mga consumer. Noong una po inakuha ng DTI ang pangako ng mga manufacturer ng basic necessities at prime commodities na wag na munang magtaas ng presyo hanggang Mayo 10. Kabilang po sa mga produktong nasa ilalim ng DTI ang sardinas, gatas, tinapay, kape, instant noodles. Kasama rin po dyan ang bottled water, sabon at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Pero ang toothpaste, tandaan, hindi kasama sa basic commodities at mouthwash. Oo, mag-asin na lang daw tayo. Sa iba pang balita, tinatayang umaabot po sa halos 141 billion pesos ang nawalang kita ng pamahalaan sa loob po yan ng 2 taon dahil pa rin sa patuloy na paglaganap ng iligal na sigarilyo at e-vape trades sa bansa. Batay nga po sa pag-aaral ng Euro-Asian o U-Asian Business Council at Euromonitor International, malaki pong hindi nakolektang buwis mula taong 2024 hanggang 2025. Kabilang po dito ang nawalang buwis sa sigarilyo at halos 400 million US dollar mula sa e-vapes. Sinabi po ng mga eksperto na posibleng lumala pa ang iligal na kalakal dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at mga dagdag buwis sa tabako. True. Ang babala rin ng pag-aaral. Mas maraming consumer ang posibleng lumipat sa mas murang iligal na produkto habang tumataas sa mga presyo ng lehitimong sigarilyo at vape. May taunang 5% pagtaas sa excise tax ng tabako sa Pilipinas na ayon sa mga analyst ay dapat dahan-dahan at planado para hindi lumakas ang black market. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.